Okay guys, 9:12 p.m. American 126. Water sa pantry. Eating ginger smoke the flow. Time to eat right now. Wala ketchup. Oh, mera. Number 4, stone crab. Ang stone crab ay isang uri ng alibasa na nakikita lamang sa dagat ng Amerika. Ang isang kilo ng panitis nito ay nagkakahalaga mula 3,000 hanggang 6,000 piso. Halos 3 beses ang presyo mas mahal pa sa ordinaryong alimango. Sa mahal ng alimasag nito, para atang sinusubuan ako ng allergy sa seafood. Bakit nga ba mahal ang benta sa alimasag na ito? Para malaman ng kasagutan, dapat natin samahan ang mga taong ito sa panguhuli ng stone crab. Tuwing umaga, isa-isang hinihulog ng mga mangingisda ang kanilang katubong sa sahig ng karagatan. Para pumasok ang mga stone crab sa loob ng kahon, nilalagyan nila ito ng paa ng baboy para lapitan ng alimasag. Ang karne kasi nito ay tinatawag sa atensyon ng mga crab. Iniiwan nila ang mga trap sa dagat at babalikan ito pagkalipas ng 2 linggo. Pagkaraan ng ilang araw, isa-isa nilang titignan ang kahon kung meron itong nahuling stone crab. Kapag merong nahuli, kinukuha lamang nila ang mga sipit o yung claws ng alimasag. Pagkakuha sa mga brass nito, sa kanila itatapon pabalik sa dagat ang katawan ng stone crab. Ginagawa nila ito dahil tanging panitis lang ng crabs ang gustong bilhin ng mga tao. Huwag kang mag-alala dahil hindi namamatay ang mga crabs kapag naputol ang kanilang braso. Muli kasi tumutubo ang naputol na braso ng alimasag pagkalipas ng 1 taon. Kinukuha lamang nila ang panitis na may haba na 2 and 7/8 inches. Kapag masyado pang maliit ang panitis ng crabs, niyahagis nila ito pabalik sa dagat. Sa ganitong paraan, nakasisiguro ang mga mangingisda na hindi mauubos ang populasyon ng stone crab na nagkalat sa kanilang lugar. Pagkakuha sa mga panipis, agad nila itong paulo at saka ibababad sa malamig na tubig para hindi mabilis mabulok. Komplikado at matrabaho ang pangunguha ng stone crab, kaya napakamahal nito. Bukod sa mahirap na kahuli, kakaunti na lang ang populasyon ng alimasag ng stone crab. Yan ang mga dahilan kung bakit napakamahal ng pagkain ito. Sa mga restaurant gaya nito, ang isang plato na may 4 na pirasong claws ay nagkakahalaga ng 8,000 pesos. Kahit mahal ang benta, Pinirito. daw dahil masarap at mataba ang Nylon. Pasensya Torta. na, Kunti pero sa red. mapapabili mo lang ako ng 8,000 pesos crab pag nakita ko yung sumasayaw at marunong mag-party-party. Pero kung naman sumasayaw ang crab, ayokong gumastos ng 8,000. Ang susunod sa ating listahan ay ang ludong. Ang ludong o Lobe River Mullet ay isang uri ng isda na matatagpuan lamang sa ilog ng Cagayan Valley at ilog ng Santa Abra mula Ilocos Sur hanggang sa probinsya ng Abra. Sa unang tingin, mukha itong pangkaraniwang isda. Ang hindi mo alam, ito ang pinakamahal na isda sa buong Pilipinas. 5,000 to 7,000 pesos ang presyuhan nito sa merkado. Naku po, masaya na ako sa pritong galunggong, huwag lang mapagastos ng 7,000. Ayon sa mga kwento-kwento, ito raw ang paboritong ipahain ng dating Pangulo na si Ferdinand Marcos noon sa kanyang mga bisita. Kaya naman tinawag itong President's Stew. 5 kutsara. Ang mga maswerteng nakatikim na nito ay ang mga lokal na residente ng Pilipinas. Tinatanggalan ito ng kaliskis at Balikon nga guys. Kita sa French Flow. Thank you.